kahit nagaano matigas yung ulo natin, pero patuloy tayong pinapatawad. Patuloy na nagiging mabait. Patuloy na nagkakaroon ng awa ang ating Panginoon. Nawa, mawala na lahat, maging sapat yung sakripisyo ng Panginoon para sa ating lahat, para ibigin natin ang ating kapwa. Maging sapat sa buhay natin ang ating Panginoon para mahalin natin yung ating kapwa na kahit kaano kasakit yung ginawa sa atin, kaya nating patawarin sapagkat ganun din ang ipinaparanas sa atin ng ating Panginoon. Yung grace, yung mercy ng Lord, yung pag-ibig ng Lord na nananalaytay sa atin ngayon ay patuloy na maging sapat sa buhay natin para tayo ay magpatawad, para tayo ay magpatawad. Mga Hebreo chapter 13 verse 21, inuulit ng ating Panginoon, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi nga ng ating Panginoon na magawa natin lahat at palagi yung mga bagay na nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. At isa sa pinakamahalagang utos po ng ating Panginoon ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen. Mahal mo ba ang Lord? Mahal mo ba talaga ang Lord? Amen. Nakaka-proud na sabihin na mahal natin ang ating Panginoon. Amen. At sabi nga, hiling niya sa atin, may ibigay din natin talaga yung buong pagmamahal, pagsunod, katapatan sa ating Panginoon. Ngunit, natanong ba natin sa ating mga sarili, kung yung ginagawa ba natin araw-araw ay nakalulugod ba sa ating Panginoon? Hindi lang every Sunday, amen? Sabi ng Lord, maging asin at ilaw tayo araw-araw, every minute, every second. Gusto ng Lord, maipakita natin na talagang si Kristo yung namumuhay sa bawat buhay natin. Amen. At meron po akong ipapakita sa inyo. Nawa, madama natin yung sacrifice na ginawa ng Lord para sa ating lahat. Nang sa ganon, mas maintindihan po natin at mas maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Sabi nga kanina sa kanta, grabe ang pag-ibig ng Lord. Yan, sige po. Sabi nga dyan, nakakaya mo bang tingnan yung Lord? Kung paano tayo pinag-aalayan ng buhay ng ating Panginoon? Na yung bawat hagupit at pagpalo sa atin ng ating Panginoon ay para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Pero yung buhay ba natin, kaya ba natin may offer sa ating Panginoon sa simpleng pagsunod, pagiging tapat sa ating Panginoon? At ito yung mga bagay na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Una, be forgiving. Sabi nga sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi po na yung paglilingkod mo sa Lord kung hindi ka marunong magpatawad sa kapatid mo. Hindi magiging totoo ang salita ng ating Panginoon kung tayo ay mayroong galit sa puso natin, kung mayroon pa tayong basura sa bawat puso natin. Amen. Kaya kung hindi mo natuturuan yung sarili mo na magmahal, maawa,
hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Magiging basura lahat ng ginagawa natin sa ating Panginoon. Anong dahilan mo para hindi magpatawad? Anong dahilan mo para hindi maging mabait? Anong dahilan mo para hindi ka maawa sa iyong kapwa na kung nakikita mo na pinaghihirapan ng ating Panginoon? Kahit na gaano katigas yung ulo natin, pero patuloy tayong pinapatawad. Patuloy na nagiging mabait. Patuloy na nagkakaroon ng awa ang ating Panginoon. Nawa, mawala na lahat, maging sapat yung sakripisyo ng Panginoon para sa ating lahat, para ibigin natin ang ating kapwa. Maging sapat sa buhay natin ang ating Panginoon para mahalin natin yung ating kapwa na kahit kaano kasakit yung ginawa sa atin, kaya nating patawarin sapagkat ganun din ang ipinaparanas sa atin ng ating Panginoon. Yung grace, yung mercy ng Lord, yung pag-ibig ng Lord na nananalaytay sa atin ngayon ay patuloy na maging sapat sa buhay natin para tayo ay magpatawad, para tayo ay magmahal. At yan ang ipinapakita sa atin ng Lord. Ngayon mo sabihin na hindi mo pa rin kaya magpatawad. Ngayon, i-please natin ang Lord na sana mai-extend natin yung love na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Mai-extend natin yung grace and mercy ng Lord na ibinibigay din sa atin ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga ng Lord, mahal mo ba ang Lord? Amen. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Parang humina. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Amen. At yan po ang nais ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga dito sa pangalawa, be fervent. Mga taga-Roma chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at huwag kayong maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa ating Panginoon. This is our training ground. Napapagod ka na bang mag-serve sa Lord? Ngayon mo sabihin na sawa ka ng mag-serve sa Lord. Ngayon mo sabihin na ayaw mo nang mag-serve sa Lord. Ngayon mo sabihin na magrereklamo ka pa rin sa Lord. Ang nais ng Lord, maging masipag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sana maging sapat yung ginawa na sakripisyo ng Lord. Maging sapat lahat ng natamo ng Lord, nahagupit, napagpalo, na dapat ako yun. Na dapat ako yun. Yung naroon sa sitwasyon ng Lord. Pero dahil mahal na mahal tayo ng Lord, inako ng Lord yung lahat para sa ating lahat. Kaya nga sabi, this is the time na susunod ako sa Lord. This is the time na magpapagamit ako sa Lord. Nagiging flexible tayo sa mga trabaho natin. Kaya natin, pag in-interview tayo, are you flexible? Kaya natin sabihin, opo, kaya ko po lahat. Pero pagdating sa Lord, magtuturo ka. Hindi ko pa po kaya. Sabi ng Lord, maging flexible din tayo kung papaano tayo naglilingkod sa Lord. Kung ang talento na meron sa'yo ay binigay ng Lord, ipagamit mo sa ating Panginoon. Mas maging flexible tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagpapagamit sa ating Panginoon, sapagkat sinasabi ng Lord, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. At ako, ang tatayo, gagamitin lang kita. Ang hinihintay lang ng Lord, yung sagot mo na, oo, Lord, magpapagamit po ako. Lord, kahit hindi ko kaya, Lord, para sa'yo, kakayanan ko rin, sapagkat yun ang ginawa mo noong time na inako mo na dapat ako yung nasa cross ng Kalbaryo, pero ang Lord, inako niya para sa ating lahat. Sabi nga, yung pagpunta mo ba dito ngayon
Lord, hindi na ako mapapagod. Hindi na ako magsasawa. Hindi na ako magrereklamo sapagkat iisipin ko pa lang, Lord, yung nangyari sa'yo sa cross ng Kalbaryo, wala akong dahilan para hindi ka papurihan. Wala akong dahilan para hindi sumunod sa lahat ng ipinapagawa mo sa akin. Amen. Yan sa unang Pedro, chapter 4, verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Amen. Dapat naglilingkod tayo ng may pagmamahal, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi maging sa ating mga kapwa. Naglilingkod din tayo ng may pagmamahal. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Lord pero hindi mo naman mahal ang iyong kapwa. Dahil biblical po na nasa pangalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon na sa Mateo chapter 22 verse 39. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi nga, pribilehiyo lamang na tayo ay mapabilang sa pamilya ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal kita, Lord. Ibig sabihin, baka ampun ka, kaya hindi mo mamahal yung ating kapwa. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon, talaga bang mahal mo ako? So nawa, wala na sa puso natin yung galit, yung inis, yung pagtatampo. Kahit hindi ka mahal-mahal sapagkat hindi rin tayo kamahal-mahal sa ating Panginoon. Pero patuloy na ipinaparanas ng Lord yung totoong pag-ibig. Yung pag-ibig na sa Kanya lamang matatagpuan. Dahil kahit iari natin ang buhay natin, hindi po sapat. Sapagkat ang pwede lamang pong tumubos sa lahat ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang taong walang bahid ng kahit na anong kasalanan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At kapag nga napatawad mo na yung iyong kapwa, kapag namahal mo na yung iyong kapwa, kahit hindi ka mahal-mahal, sabi ng Lord, anak nga talaga kita. At kabilang ka sa pamilya ng ating Panginoon. Sabi nga ng Lord, we don't deserve forgiveness, but because of Jesus, we are loved and we are forgiven. At sabi natin sa pangatlo, para maging kalugod-lugod tayo, be fruitful. Sabi sa mga taga-Colossus chapter 1 verse 1 to chapter 1 verse 10. Mga taga-Colossus chapter 1 verse 1 to 10. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawa ang inyong pagkakilala sa Diyos. Amen. So, ganyan po ang pwedeng gawin ng Lord kapag nakita ng Lord na talagang malinis na ang puso natin. Makakasagana na tayo, makakapamuhay na tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. At nasabi ng Lord, lead by example. Tayong lahat po dito sa loob ng church ay leader. Amen? At sabi nga, hingin natin sa Lord na biyayaan niya tayo ng spiritual leadership. Mahirap maging mabuting tao, mahirap maging perfecto, mahirap maging banal. Pero hindi talaga natin yung makukuha kung hindi natin nakikita lahat ng sakripisyo na ginawa ng Lord. Pero kapag nakita mo na, nailagay ko na sa isip at puso mo, na talagang grabe yung ginawa ng Lord. Grabe yung pag-ibig ng Lord. Baka sabihin mo pa sa sarili mo, walang mahirap na gawin para sa ating Panginoon. Amen. At sabi nga dito sa Philippians 1 verse 11, fill with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Yes, we are not holy, pero sabi ng ating Panginoon, kailangan nating maging banal sapagkat ang ating Diyos ay banal. Yes, we are sinners, pero
naisip ba natin, lahat kaya sila, pumunta kaya sila sa langit? Lahat kaya nung namatay, nasa langit at walang napunta sa impyerno? Sana na-realize natin nung pumunta tayo doon sa sementeryo. Sana kapag namatay ako, doon ako sa Diyos, kapiling ng ating Panginoon, doon sa kanyang kaharian, na walang hirap, walang sakit. Dahil kapag namatay tayo ngayon at tayo ay naandun sa kasalanan, ang buhay natin, hindi natin masasabi. Merong inilibing doon, bata, matanda, mayaman, mahirap, malakas, hindi malakas, pero kung nung namatay yun ay nananatili sa kasalanan at hindi kinahabagan ng Lord, doon po sa dagatang apoy na ang hihilingin mo na lang, Lord, mamatay na lang ako. Pero wala na tayong magagawa sapagkat sinabi ng ating Panginoon, this is our training ground. Ngayon palang ipakita mo sa Lord na ngayon palang karapat-dapat tayo doon sa langit na pinapangarap natin. Karapat-dapat tayo na mapabilang sa kaharian at trono ng ating Panginoon. Amen. Tayo yung pinapapili ng Lord. Lahat tayo may free will. Lahat tayo may choice. Pero anong choice or decision ba yung napili mo? Sabi nga ng ating Panginoon, ikaw lamang ang makakasagot niyan. Kung napapagod ka ng maglingkod, kung napapagod ka ng mag-serve, kung napapagod ka ng sumunod, ang Lord ang makakasagot niyan. Amen. So sabi nga dito sa pang-apat, be faithful. Sabi po sa Pahayag chapter 2 verse 10, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, mananatili kang tapat hanggang kamatayan at kagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Amen. Marami sa atin, parang ang hirap kasi maglingkod talaga, Lord. Pagka-financial problem, parang ang hirap kasi talagang maglingkod, Lord. Ang sakit ng aking mga katawan. Parang kasi ang hirap maglingkod, Lord. Kapag walang trabaho. Pero sabi nga, marami sa atin, lahat tayo, we are equal. Pinaparanas po sa atin ng ating Panginoon ang fairness niya, ang equality sa ating lahat. Patas po ang ating Panginoon. Huwag mong sabihin na bakit siya mahal ba ng buhay. Huwag mong sabihin o itanong sa Lord, Lord, bakit ako ganito? Lahat po tayo, mayroon tayong pangangailangan. Kaya huwag tayong magpadaig dun sa anumang kakulungan. Kung sinasabi mong ang Lord, ang Kristo ay tapat, ipakita mo talagang tapat ang ating Panginoon. Ilaban mo ang Lord. Marami sa atin ang may pinagdadaanan. Hindi lang ikaw ang may pinagdadaanan. Lahat tayo ay patas sa paningin ng ating Panginoon. Ngunit huwag natin hayaan na ito yung maging hadlang para hindi po tayo makapag-serve sa ating Panginoon. Sabi nga ng Lord, ang daan papunta sa langit ay makipot lamang. Kung ang pinipili mong daan ngayon ay yung maluwag, baka hindi tayo sa langit papunta. Pero kung ang pinipili mong daan ay kahit makipot, kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit nakakasawa, pero ang pupuntahan mong daan ay doon naman sa langit, pipiliin ko na lang
ating Panginoon. Dahil hindi mababaliwala yung lahat po ng ginagawa natin ito. Talagang sinasabi ng Lord, hindi yan mababaliwala. Kung akala mo ngayon dito sa lupa, nababaliwala. Pero, sabi ng Lord, pansamantala lang yan. Ang buhay natin talaga, na totoong paninirahan natin, ay doon sa pangalawang buhay. Kaya okay lang yan, kahit mahirap tayo, may Lord naman tayo. Okay lang, kahit hindi ako mayaman, may Lord naman ako. Okay lang yan. Kahit hindi ako kasing yaman ng mga taong nandun sa labas, may Lord naman ako. Siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin sapagkat alam mo na kapag nasa iyo ang Lord, sapat ang Lord sa buhay natin. Hindi magkukulang. Sabi nga ang Lord, kung kilala talaga natin ang Lord, kung talagang kilala natin ang Lord, kahit dumating ang problema, kilala mo pa rin talaga ang Lord. Na siya yung magsisilbi na lakas natin, na siya yung magbibigay ng solusyon sa bawat pagsubok natin, na yung battle na kinakaharap ngayon, alam mo hindi yan sa'yo, dahil alam mo yan, na yan ay sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga, mahirap pa maglingkod ng walang answered prayer? Mahirap pa magpatuloy sa Lord kapag hindi okay ang buhay? Yung nagpe-pray ka naman, pero hindi pa rin talaga dinidinig ng Lord, kaya minsan napapagod ka ng magtiwala sa ating Panginoon. Sasabihin mo sa Lord na sana naging madali na lang ang lahat, but God never did it. Bakit? Dahil gusto ng Lord na meron tayong matutunan doon sa bawat hindi niya pagtugon sa lahat ng ating panalangin. Ang gusto niyang matutunan na yung bawat unanswered prayer natin ay makita ng Lord yung buong pagtitiwala, pananampalataya doon sa ating Panginoon. Amen. Sabi niya, kaya pala, pinadala ko ng Lord sa ganitong pain dahil binibuild pala ng Lord yung tolerance ko. Kaya pala dumaan ako ng struggle dahil binibuild pala ng Lord yung character ko. Kaya pala ako dumaan sa ganitong sitwasyon dahil binibuild pala ng Lord yung wisdom ko. At kaya pala hindi sinasagot ng Lord yung prayer ko dahil gusto pala ng Lord na magkaroon ako ng spiritual strength na nagmumula lamang doon sa ating Panginoon. Kaya wag mong hilingin na maging madali ang lahat. Ang dapat nating ipag-pray sa Lord, yung bigyan tayo ng sapat na lakas na makayanin natin yung bawat pagsubok, struggle, battle na ating pong nararanasan. Dahil doon nga sa langit, sabi ng Lord, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pain kang mararanasan, wala nang hirap. At yun, yung totoo nating tirahan. Amen. Sabi nga, share ko lang po mga kapatid, talagang napakasarap po sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ko, bago pa po ako sabihan ng ating mahal na pastora, sabi niya sa akin, meron na po akong experience. Hindi ko pa po alam na ako pala yung magtuturo. Yung na-experience ko po nung time, nung gabi na yun, parang Sunday na gabi. Kasi sabi ko, nararanasan ko yung presensya ng Lord eh. Gusto kong iparanas din doon sa mga tao na nakapaligid sa akin. So sabi ko, nung gabi yun, nagpe-pray ako sa Lord. Ilang gabi na rin, ilang Sunday na rin kasi na hindi na nakasama yung asawa ko, pero dahil mahal ko yung asawa ko, gusto ko na maranasan niya kung ano yung totoo, kung ano yung pakiramdam na nasa presensya ng ating Panginoon. So nag-pray ako sa Lord, Sunday ng gabi. Sabi ko sa Lord, Lord, sana makasinta na ulit yung asawa ko, na sana
Yun. Ayan, sabi nga ng ating Panginoon, di nararamdaman ko yung presence ng Lord, umiiyak ako, umaawit ako sa Lord, hanggang sa hindi ko alam, yung asawa ko, tulog pala. So sabi ko, tapos gumising siya, punta niya sa akin, nagpe-pray ako, umawit ako sa Lord, nanaginip ako, nanaginip ako. Yung panaginip niya, paano siyang pinabangungot. Tapos sabi yung panaginip niya, galit na galit ka daw sa akin, sinaksak mo daw ako. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, Lord, bakit naman gano'n? Sabi ko gano'n. Sabi ko talaga na, yun, tapos sabi niya, may panaginip siya na isang tao na sumasamba doon sa ribulto. Sabi ko, alam mo, pinakita sa'yo ng Lord na yan ang pwedeng mangyari sa'yo kung hindi ka susunod doon sa kalooban ng ating Panginoon. So sabi ko, nung time pala na yun, na habang nasa akin pala yung presensya ng Lord, habang kumikilos ang Lord, yung kapangyarihan ng Lord, on perfect timing talaga ng Lord. So sabi ko, ang galing naman ng kapangyarihan ng Lord. Ganun pala, naakala na natin, hindi kumikilos yung Lord. So lagi natin hanapin yung presensya ng ating Panginoon. Sapagat ang Lord, kikilos. Yung akala mo walang ginagawa ang Lord, pero meron parang ginagawa ang Lord. Alam mo ba, pagkasabi, pray tayo. Sabi ko gano'n, nakaisip na daw siya ng dahilan. Hindi na daw siya magpapanggabi ng Saturday. Sasabihin niya na daw doon sa kanyang engineer na mag-change shift na daw siya. Sabi niya gano'n. So, laging think ko, sabi niya, makaka-church na ako, makakasal. Ba't ngayon ko lang ito naisip? Sabi niya gano'n. Ewan ko pa na naman sa'yo. Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, salamat. Dahil yun yung dalangin ko sa ating Panginoon. Dalangin ko, ngayon na mahal ko sa buhay, nakasama ko, na sama-sama kaming nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil, sabi mo nga, wala eh. Minsan kasi yung leadership din ay pinagkatiwala sa atin ng Lord. Lahat tayo leader. Pero hindi lamang natin nagagampanan yung pagiging leader o mabuting ehemplo sa mga taong nakapaligid sa atin. So sabi nga, di ba, yung iba kapag in-invite natin, or halimbawa, huwag na tayo lumayo, sa pamilya na lang natin. Kasi, yan ang asawa ko, ganyan yan eh. Yung asawa ko, ganito yan eh. So, hindi talaga natin maaakit o madadala sa ating Panginoon kung tayo ay naroon pa sa kasalanan. We are not holy, we are not perfect, pero ang nais ng Lord, masunod natin palagi yung kalooban ng ating Lord. Kaya nga pinapanood ko po sa inyo yung sacrifices ng ating Panginoon para every time na tayo ay nagkakasala, Lord, teka lang, yung palo na nakam mo, dapat ako yun. Kaya nga dapat lagi natin ilalagay sa puso't isipan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung sacrifices na ginawa ng Lord. Yung inialay niya ang buhay niya para tayong lahat ay magkaroon ng salvation, ng kaligtasan. Hindi dito sa lupa, kundi doon sa langit. Amen. At sabi nga, makikita mo sa pagpupuri ng isang tao, nasa kanya talaga yung presence ng Lord. Amen. Ang sarap magpuri kanina. Amen. Praise God. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Parang ayaw mo nang bumitaw, ayaw mo nang umayaw, kasi damang-dama mo yung presence ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, ano pa man yung mga unanswered prayer natin, kagaya nga ng pagsagot
hindi magiging hadlang ang problema ko, hindi magiging hadlang ang financial ko kapag nasa presensya ka ng ating Panginoon. So, hanapin po natin palagi ang presensya ng ating Panginoon. Hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa dahil nasa atin po ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He is alive. Buhay na buhay po ang ating Panginoon. Kaya wag po nating pagdududahan. Kahit konting pagdududa, wala na po tayo niyan. Sapagkat naandun na buong katapatan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon na siya yung kikilos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen. So lahat po ng poor, magsabi ng I'm rich. Lahat ng weak, magsabi ng I'm strong. Amen. Alam natin talaga, mahirap mabuhay sa mundong ito. Mahirap. Talagang napakahirap kung wala ang Lord. Amen. Dahil hindi madali ang buhay. Hindi mo mauunawaan, bakit ang daming ganito? Hindi mo maiintindihan. Hindi mo kayang unawain. Kapag wala ang ating Panginoon. Ang dami mong tanong. Lord, ang dami mong sinasabi sa Lord, ang dami mong tanong sa Lord, ang dami mong reklamo sa Lord. Dahil nga wala sa atin yung presence ng Lord. Pero kung nasa atin talaga ang presence ng Lord, hindi ka na magtatanong. Sabi nga, kahit nandiyan ang kaguluhan, kagulo na sila doon, pero ikaw, kalma pa rin. Amen. Sabi ko nga nung gumagawa po ako ng lesson, di ko pala alam, may kaguluhan na po palang nangyayari between sa amin at sa kapitbahay namin. Sabi ko, yan si nanay at si tatay doon sa kwarto ko. Para yung pagsasalita nila talagang nararatal na yung pagsasalita. Hindi nila alam kung ano yung una nilang ikikwento. Pero sabi ko sa kanila, kalma. Teka lang, mabalma muna kayo. Sabi ng aking, kwento ko lang din po talaga na hindi ko pala alam na ito palang ipapaturo ng Lord na ibigin mong iyong kapwa. Talagang pinaranas mo na po talaga sa aming pamilya na syempre, talagang yung kapitbahay, di naman natin masasabi. Sabi ko, ano bang kahigitan sa amin? Wala nga kami. So, ganun po talagang buhay. Pero kapag nauunawaan po natin yung buhay at kasama natin ang ating Panginoon, lahat yan papaunawa sa atin ng Lord. Pero kahit na ganun po yung ginawa ng kapitbahay, sabi ko lang sa tatay ko, mahalin mo yung iyong kapitbahay. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kahit batuhin ka ng bato, batuhin mo pa rin ang tinapay. Kahit anong gawin sa'yo, gawin mo pa rin ng kabutihan. So, piliin po natin maging mabuting tao, piliin natin na magmahal sa kapwa dahil yun din talaga yung ipinarana sa atin ng ating Panginoon. At sabi nga ng tatay ko, tama yan anak. At alam ko, proud na proud ang ating Lord kung ganito tayo sa ating Panginoon. Kung patuloy tayong susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga ngayon pa lang, binibigyan na tayo ng choice ng Lord if we will obey His will or not. If we will be a good and faithful servant at nawa walang maging hadlang sa pagsunod natin sa Lord. Now, we have finally decided to follow Jesus. Amen? No turning back. Wala nang balikan, wala nang saulian. Kung anong tinanggap mo na calling ng Lord, Lord, maluwag kong tatanggapin na itong aking kamay, open arms, na tinatanggap ko ano ang calling mo sa akin.
sagot kung gusto mong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi masasayang ang bawat pagsunod na yan, sapagkat ang sinabi ng Lord, meron akong pangako, meron akong reward. At ang reward ng ating Panginoon ay pagkatiwalaan tayo doon sa malaking bagay. Sabi nga ng Lord, kung sa maliit na bagay pala na pagkakatiwalaan na kita, ngayon, kaya na kitang pagpalain doon sa malaking bagay. Sabi ng Lord, tinatanong ng Lord, sapat na ba si Jesus dyan sa buhay mo? Sapat na ba si Jesus dyan sa puso mo? Kung totoong sapat na ang Lord sa buhay natin, wala na tayong hahanapin pa. Kundi ang presensya na lamang ng ating Panginoon. Ngayon, kaya mo bang sabihin sa Lord, Lord, today, pinaprioritize kita. Lord, today, ikaw ang uunahin ko. Iibigin kita. Higit sa lahat, iibigin kita. Kaya mo gagawin dahil iniibig mo ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, ang lahat ng kanyang totoong anak, magpatawad. Ang lahat ng kanyang totoong anak, maging masipag sa paglilingkod. Ang lahat ng kanyang totoong anak, maging mabuting ehemplo. At ang lahat ng kanyang totoong anak, maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil yun ang nakakalugod sa ating Panginoon. At dito na po tayo nagtatapos, sabi ng Lord, sa Mateo chapter 25, verse 21. Sinasabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Samahan mo ko sa aking kagalakan. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang sarap sa presensya ng ating Panginoon. So, yun lamang po.